Doon sa aming kusina, kung saan ko inihanda ang bawat hapunan, sinabi sa akin ni Javier na may iba na siyang tunay na pag-ibig. Narinig ko ang kanyang boses, malamig, habang ipinipilit na kalahati raw niya ang mansyon. Ang lahat na pinaghirapan ko, ang bawat piso na naipon ko, tila nawalan ng halaga. Ngayon, sa katahimikan ng kusinang ito, nararamdaman ko ang lamig ng bakal. Pero alam ko, ang bawat piraso ng pera ay may kanyang kwento, at ang aking kwento ay hindi pa tapos. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Sa salamin, tinitigan ko ang aking sarili. Si Isabel Reyes, 35 taong gulang, ayon sa birth certificate. Ngunit, ang mga bahagyang kunot sa sulok ng aking mga mata ay tila nagsasabi ng mas mahabang kwento. Sila ang tahimik na saksi sa mga gabing hindi ako nakakatulog, nag-aalala sa accounting ng aming kumpanya. Sila rin ang alaala ng pag-aalala ko sa sakit ni Aling Pilar, ang aking biyenan, at sa walang katapusang research projects ni Javier, ang aking asawa. Ngayon, pinili kong suotin ang isang plum silk dress. Ang kulay na iyon ay malalim, ngunit punong-puno ng kapangyarihan, tulad ng posisyon ko ngayon sa aming pamilya at sa mundo ng negosyo. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kasal namin ni Javier. Madalas sabihin ng mga tao, ang katapatan ng isang asawa ay hindi kailanman nawawala ng gantimpala. Mahigpit akong kumapit sa pahayag na iyon sa loob ng isang dekada. Mula sa pagiging isang anak mayaman, isang spoiled na anak ng isang may kayang pamilya, tinanggap kong pakasalan si Javier, isang mahirap na propesor sa universidad na may mabigat na pasanin sa pamilya. Noon, mariin na tutol ang aking mga magulang. Sinabi ng aking ina, hindi ang kahirapan ang problema. Ang problema ay ang pagpakasal sa isang pamilya na hindi marunong magpahalaga. Bata pa ako noon. Naniniwala ako sa pag-ibig, sa kabutihan, at sa talino ni Javier. Kaya, binaliwala ko ang lahat ng kanilang sinabi. Ginamit ko ang buong aking dote at ang aking katalinuhan sa negosyo upang itayo ang Ancora Group, ang imperyo na mayroon kami ngayon. Kasabay nito, iniahon ko ang buong pamilya ng aking asawa mula sa putik ng kahirapan. Rinig ko ang tugtog ng aking telepono. Si Carla iyon, ang aking assistant. Ma'am Isabel, handa na po ang lahat sa kantina ng Universidad ng Santo Tomas. Iniulat po ng chef na inihanda niya ang batchoy na eksaktong kagaya ng inyong gusto, yung lasa daw po ng luma. Umiti ako at sumagot, "Perpekto, salamat Carla. Pupunta ako agad doon. Huwag mong ipaalam kay Javier. Gusto kong sorpresahin siya." Inilagay ko ang isang mamahaling Rolex watch sa aking bag na ipinagawa ko pa sa Switzerland, kalahating taon na ang nakaraan. Madalas magreklamo si Javier na ang luma niyang relo ay pudpud na ang strap at hindi niya ito nakikitang elegante para sa kanyang mga klase o pakikipagpulong sa mga kasosyo. Naalala ko ang bawat salitang sinabi niya, bawat kunot ng kanyang noo. Para sa akin, si Javier ay hindi lang aking asawa, kundi pati na rin ang intelekwal na pagmamalaki na lagi kong sinasamba. Ako ay isang negosyante na may amoy ng pera, kaya pinahahalagahan ko ang matalinong at marangal na aura ng isang akademiko na tulad niya. Kumakabog ang puso ko, parang sa mga unang araw ng aming pag-ibig. Sa halip na magarbong restaurant na may mga kandila at dim lights na madalas puntahan ng alta sosyedad, nagpasya akong ipagdiwang ang aming anibersaryo sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lumang kantina ng universidad. 10 taon na ang nakakaraan, doon ipinagdiwang ang aming kasal. Napakahirap namin noon, ilang mesa lang na may simpleng pagkain. Ang bride at groom ay may bahid putik ang sapatos dahil umuulan ng malakas. Ngunit sa gitna ng hirap na iyon, hinding-hindi ko malilimutan ang tingin ni Javier na punong-puno ng pasasalamat at mga pangako. Hinawakan niya ang aking kamay at sumumpa sa harap ng aming mga kaibigan, "Isabel, maghirap ka sa akin ngayon at kapag nagtagumpay ako, ibabayad ko iyon sa iyo ng 1,000 beses."
Inukit ko ang panata na iyon sa aking puso. Hindi ko kailangan ng pilak o ginto bilang bayad, ang kailangan ko lang ay ang kanyang walang kondisyong pag-ibig. Nagmaneho ako palabas ng garahe ng aming mansyon sa Forbes Park. Ang bahay na ito ay pawis at luha ng aking huling 10 taon. Bawat ladrilyo, bawat puno sa hardin ay inalagaan ng sarili kong mga kamay. Naisip ko si Aling Pilar, ang aking biyenan, nakagagaling lang sa bingit ng kamatayan salamat sa isang kidney na hinanap ko sa lahat ng dako, gumagastos ng milyon-milyong piso para masiguro ang operasyon. Naisip ko si Christina, ang aking hipag na pabaya at maluho, na buwan-buwan ay humihingi sa akin ng pera para bumili ng branded bags at mag-party. Pinoprotektahan ko sila hindi dahil sobra ang aking pera, kundi dahil mahal ko si Javier. Gusto kong makapag-concentrate siya sa kanyang trabaho nang hindi nag-aalala sa mga pangunahing pangangailangan. Masikip ang mga kalsada ng Maynila pagsapit ng takip silim, ngunit magaan ang aking puso. Inimagine ko ang gulat na mukha ni Javier paglabas ko sa lumang kantina. Sigurado akong labis siyang magiging emosyonal. Lagi naman siyang isang nostalgic at sentimental na tao. Umabante ang sasakyan sa mga pamilyar na kalsada, nagdadala sa akin pabalik sa lumang kampus ng unibersidad. Nandoon pa rin ang mga lumang puno ng akasya, tahimik na saksi sa napakaraming henerasyon ng mga estudyante. Nagparada ako sa isang tahimik na sulok, inayos ang aking damit, at naglagay ng kaunting red lipstick. Gusto kong maging nagniningning para ipakita kay Javier na sa kabila ng paglipas ng panahon at pressure sa negosyo, ang kanyang asawa ay taglay pa rin ang kanyang ganda at alindog. Bumaba ako sa sasakyan at isang malamig na simoy ng hangin sa gabi ang nagpalipad sa aking silk skirt. Isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa aking dibdib. Hindi ko inabisuhan si Javier, nagpadala lang ako ng mensahe na may business dinner ako ngayong gabi at mahuli ako, na kumain na siya nang wala ako. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan ako sa isang lumang konsyerhe. Humiling na buksan ang kantina sa oras na iyon. Hawak ang kahon ng regalo, naglakad ako sa batuhang landas na natatakpan ng lumot na patungo sa kantina. Sa aking isip, paulit-ulit ang mga alaala namin. Noon, ang isang plato ng batchoy na nagkakahalaga ng 250 piso, 250 ay ang pinakamalaking luho na kayang ibigay ni Javier sa akin. Naghahati kami sa bawat kutsara ng sabaw, binibigyan ang isa't isa ng pinakamalambot na piraso ng karne. Paano naging napakaganda at makabuluhan ang nakaraang puno ng kahirapan? Hindi ko maisip na ang lugar na nagtataglay ng pinakamagagandang alaala ng aking buhay ay magiging libingan ng aking 10 taong kasal. Ang kahoy na pinto ng kantina, na bakbak ang pintura, ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang mahina na dilaw na ilaw. Ngumiti ako, iniisip na sinindihan na ng konsyerhe ang ilaw at naghihintay sa akin. Ngunit hindi, mayroong mali. Kumabog ang aking puso nang makita ang pamilyar na itim na Mercedes na nakaparada ng tahimik sa likod ng isang tuyong oleander na halaman. Iyon ang sasakyan na regalo ko kay Javier noong nakaraang buwan para ipagdiwang ang pagtatanggol niya sa kanyang disease. Bakit narito ang kanyang sasakyan? Naalala rin ba niya ang aming anibersaryo at gusto niya akong sorpresahin? Ang ideya ay nagpagaan sa aking loob. Marahil talagang konektado kami ng aking asawa. Lumapit ako ng patago, plano kong takutin siya tulad ng ginagawa namin noong mga araw namin bilang mapaglarong estudyante. Ngunit habang papalapit ako, ang intuwisyon ng isang may karanasang babae ang nagpabigat sa aking mga hakbang. Walang musika o ambience ng isang party na inihahanda, tanging isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa lahat, na paminsan-minsan ay sinisira ng sipol ng hangin sa mga siwang ng pinto. Nagpasya akong hindi pumasok sa pangunahing pintuan. Lumibot ako sa gusali patungo sa likod na pasukan, patungo sa kusina. Sa daan na ito ako madalas sumisingit para bigyan si Javier ng dagdag na mga food pack kapag naubusan siya ng pera sa katapusan ng buwan. Ang kalawangin na pinto ng kusina ay bahagyang nakabukas.
Ang amoy ng halumigmig mula sa mga lumang pader na pininturahan ng puti ay tumama sa aking ilong, na hinaluan ng isang kakaibang bango ng pabango, napakatamis at nakakasakal na nakakarimarim. At pagkatapos narinig ko ang tawanan. Hindi ito masayang tawanan ng isang grupo ng mga kaibigan, kundi ang malanding tawanan ng isang batang babae, na sinasabayan ng malalim at mainit na boses na narinig ko sa huling 10 taon. Ang boses ng aking asawa. Ang kulit mo. Bakit mo ako dinala sa liblib na lugar na ito? Dito mas ligtas, mas pribado, mahal. Saka, maraming alaala ang lugar na ito. Gusto kong lumikha ng mga bagong alaala kasama ka. Burahin ang lahat ng luma at lipas na. Ang mga salita ni Javier ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos diretso sa aking mukha, isang lamig na tumagos hanggang sa buto ko. Naparalisa ako, hinawakan ang kahon ng pulang velvet ng napakahigpit kaya bumaon ang aking mga kuko sa aking palad na nagdulot sa akin ng matinding sakit. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kong ikukumpara sa saksak na sumira sa aking puso. Burahin ang lahat ng luma at lipas na. Lumalabas na ang aking 10 taon ng kabataan, 10 taon ng sakripisyo, 10 taon ng pagbabahagi ng lungkot at saya, para sa kanya ay puro lumalang na kailangang burahin. Pinigil ko ang aking hininga at dumikit sa pader na may mansa ng grasa, sinusubukang pakinggan ang bawat salita. Kailangan kong malaman kung sino ang babaeng iyon at hanggang saan nagumon ang aking asawa, ang scholar at huwarang asawa. Ang dilim sa sulok ng kusina ay tila nilalamon ako. Ngunit ang dilim na iyon mismo ang tumulong sa akin na makita ang tunay na mukha ng lalaking minsang sinamba ko. Isang tanga at malupit na pagtatanghal. Malapit nang bumagsak ang kortina. Nagtago ako sa likod ng pintuan ng pinwood na naghihiwalay sa kusina mula sa pangunahing dining area ng kantina. Ang makitid na siwang ay halos hindi makalusot sa aking tingin, ngunit sapat na iyon upang makita ang buong eksena sa loob. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng isang lumang bombilya, si Javier ay nakaupo sa isa sa mga pamilyar na asul na upuan na plastik, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kandungan ay may isang payat na dalaga na may mahabang itim na buhok na nakalugay. Naka-white uniform shirt siya at isang napakaikli na palda at nakayakap sa dibdib ng aking asawa. Ang mga kamay na dati kong hinahawakan tuwing gabi, ang mga kamay na inalagaan ko sa bawat gasgas, ngayon ay hinahaplos ang hubad na likod ng ibang babae. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib na parang may pumipigil sa aking hininga. Umakyat ang dugo sa aking ulo, ngunit ang rationality ng isang negosyanteng dumaan sa libu-libong laban ay pumilit sa akin na manatiling kalmado. Hindi ako maaaring gumuho ngayon. Kailangan kong makita. Kailangan kong marinig ang buong lakas kong sinipa ang pinto ng kusina. Ang tunog niyon ay umalingaw sa tahimik na kantina. Para akong lumakad sa isang pelikula, mabagal ang bawat hakbang. Nakita ko silang dalawa, nagulantang, ang mga mata ni Javier ay nanlaki na parabang nakakita ng multo. Lumapit ako sa plastik na mesa, kalmado akong umupo sa harap nila, pinag-krus ang aking mga binti. Ganoon ang ginagawa ko sa boardroom kapag may matinding meeting. Ganoon, kaswal ngunit may kapangyarihan. Talaga bang gulat na gulat kayo? Umiti ako, alam kong mas nakakatakot ang ngiti na iyon kaysa sa pag-iyak. Hindi ba't ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng kasal namin? Dumating ako para balikan ang mga lumang panahon, at tingnan mo nga naman, nakita ko ang isang napakakasiyasyang pagtatanghal. Nakilala na ako ni Laura. Namutla ang kanyang mukha, walang dugo. Yumuko siya ng mabilis, pinilipit ang kanyang mga kamay, at mahiyain na nagtago sa likod ni Javier. Ma'am Isabel, patawad po. Manahimik ka. Ang boses ko ay bulong, ngunit may sapat na otoridad para patigilin siya. Hindi pa kita binigyan ng pahintulot na magsalita. Binalingan ko si Javier. Siya ang lalaking kaninang umaga ay buong pagmamahal kong tinalian ng kurbata bago siya pumasok sa trabaho. Ngayon, nang makita ang kanyang lukot-lukot na anyo,
pawis na pawis sa takot, tanging malalim na paghamak na lang ang naramdaman ko sa kanyang kaduwagan. Ano nga ba ang sabi mo kanina? Itinaas ko ang aking ulo, nagkunwari akong nag-iisip. Matanda, mapait, materialista, puro pera lang ang naiintindihan. Javier, ang sabi ko, may diin sa bawat salita. Sa loob ng huling 10 taon, ang matandang ito ang bumuhay sa buong pamilya mo. Mula sa pagkain at bubong hanggang sa iyong huwad na karangalan. Sabi mo, nakakasuya ang pera ko, ngunit tinatanggap mo pa rin ito ng walang palya bawat buwan. Ang sasakyan na minamaneho mo, ang mga sweet na suot mo, pati na ang underwear na suot mo, mayroon ba dyan na hindi nabili ng aking nakakasuyong pera? Pagkatapos ng kanyang paunang takot, tila nakabawi ng kaunting composure si Javier. Nagising ang nasaktang pagmamalaki ng isang taong nag-iisip na siya ay isang intelektual. Tumayo siya ng mabilis, inayos ang kanyang damit, sinusubukang bawiin ang kanyang nakasanayang hangin ng dignidad. Huwag kang mag-isip na dahil may pera ka, maaari mo na akong bigyan ng leksyon sa buhay, singhal ni Javier, namumula ang mukha. Minamanmanan mo ba ako? Nag-hire ka ba ng tao para sundan ako, hindi ba? Sabi ko na nga ba? Ang mabuhay kasama ka ay parang nasa kulungan. Hindi mo kailanman nirerespeto ang aking privacy. Napatawa ako ng malakas. Isang mapait na tawa na umalingaw-ngao sa walang laman na silid. Privacy. Tinatawag mo bang privacy ang pakikipagrelasyon sa isang estudyante at ang paggamit ng pera ng asawa mo para suportahan ang iyong kabit? Javier, doktor ka, propesor ka sa universidad, at ang lohika mo ay mas malala pa sa isang 3 taong gulang na bata. Hindi ko kailangang manmanan ka. May mata ang langit, mahal. Dumating ako rito para sorpresahin ka, ngunit ang sorpresa na ibinigay mo sa akin ay napakalaki. Hindi ko ito malunok. Ibinigay ko ang aking tingin kay Laura, na nakaupo pa rin sa likod ni Javier. At ikaw, Laura Cruz, isang mahusay na estudyante, isang halimbawa ng pagpupunyagi, diin ko sa bawat salita. Tumatanggap ka ng scholarship mula sa akin, tinatanggap mo ang aking pagtangkilik, at sinuklian mo ako ng pakikipag-ugnayan sa aking asawa. Iyan ba ang moral na natutunan mo sa buhay? Biglang itinaas ni Laura ang kanyang ulo, ang mga matay punong-puno ng luha. Isang tingin na magpapaibig sa sinumang lalaki na protektahan siya, ngunit sa akin ay nagdulot lang ng pagkasuklam. Ma'am Isabel, huwag niyo po akong insultuhin. Kami po ni Professor Javier ay magkasama dahil sa tunay na pag-ibig. May spiritual connection po kami. Hindi ko po kailangan ang pera niya. Mahal ko po siya kung sino siya. Napakalaking tunay na pag-ibig, pumalakpak ako ng may sarkasmo. Hindi mo kailangan ng pera. At sino ang nagrereklamo ng kahirapan kanina, humihingi ng pera para sa matrikula? Sino ang humihingi ng pera para ipagamot ang kanyang ina sa probinsya? Akala mo ba tanga ako? Kung si Javier ay isang delivery rider, isang manggagawang nagugutom, magkakaroon ka ba ng spiritual connection sa kanya? O nagka-interes ka sa kanyang titulo ng propesor at sa kumikinang na Mercedes na minamaneho niya? Nakita ni Javier ang kanyang maliit na kasintahan na nasukol. Humakbang siya para protektahan ito, tiningnan ako ng galit. Manahimik ka. Huwag mong husgahan si Laura gamit ang iyong ugali ng tindera ng gulay. Siya ay 1,000 beses na mas dalisay at banal kaysa sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, laging pinag-uusapan ang pera. Kailan mo ba sinubukang intindihin ang kailangan ko, ang iniisip ko? Si Laura ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Ginagawa niya akong tunay na lalaki, hindi isang mantenido. Iyon ang nararamdaman ko sa tabi mo. Mantenido. Tumayo ako para harapin ng diretso si Javier. Hindi ako kasing tangkad niya, ngunit ang aking aura sa sandaling iyon ay nagpaurong sa kanya. Kaya, sa wakas ay inaamin mo na ikaw ay isang mantenido. Napakabuti. Kung pagod ka na sa buhay na ito na nakakasakal, pagod na pagod sa asawa na amoy pera, kung gayon, palayain natin ang isa't isa.
Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, idineklara ang bawat salita ng matatag. Bukas din, ihahain ko ang petition for annulment. Ikaw at ang iyong tunay na pag-ibig. Maghanda kayong tamasahin ang buhay ng walang amoy ng pera. Tingnan natin kung ang inyong marangal na kaluluwa ay kayang kumain. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako at lumakad. Hindi ko na pinansin ang gulat na mukha na iniwan ko sa likuran. Ngunit pagdating ko sa pintuan, nakita ko ang dalawang pamilyar na anino na tumatakbo papasok. Sila sina Aling Pilar at Cristina, ang buong pamilya Santos. Ang palabas ay tila hindi pa tapos, bagkus ay nagsisimula pa lang ang pinakakasiyasyang yugto. Napakaselan ang dating nina Aling Pilar at Cristina sa pintuan. Mukha silang inayos at may pabango pa. Malamang ay dumating din sila para sa sinasabing anibersaryo na inihanda ko ng buong puso. Ngunit sa halip ng ngiti ng pagbati, ang nakita nila ay ang eksena na ako, kaharap sina Javier at Laura, sa isang kapaligiran na punong-puno ng tensyon. Nang makita si Laura na nakatago sa likod ng kanyang anak, bahagyang nag-alinlangan ang tingin ni Aling Pilar. Alam kong hindi estranghero si Laura sa kanya. Minsan, nakita ko ang mensahe ni Laura na nagtatanong sa biyenan ko tungkol sa kanyang kalusugan ng napakapamilyar. Lumalabas na nagkikita sila ng palihim. Ang tanging tanga na pinananatili sa kawalang alam ay ako. Tiningnan ko si Aling Pilar ng diretso at binati siya ng may matalim na paghampas ng pananalita. Mama, Cristina, dumating kayo sa tamang panahon. Pumasok kayo at panoorin ang napakagandang palabas na ipinapalabas ng inyong minamahal na anak at kapatid. Bago pa man makasabi ng anuman si Aling Pilar, umusad si Javier, binago ng tuluyan ang kanyang tono, nagkunwari na biktima. Mama, tingnan mo siya. Pumunta siya rito para mag-eskandalo, para insultuhin kami ni Laura. Akala niya, dahil may pera siya, maaari na niyang yurakan ang buong pamilya na ito. Hindi ko na kaya. Si Cristina, ang aking hipag, na may kulay ginto na buhok, ay tumingin sa akin nang may pagkamuhi at tumakbo sa tabi ng kanyang kapatid. Isabel, anong nangyayari dito? Ang kapatid ko ay isang propesor sa universidad, isang taong may status. Magkaroon ka naman ng konting respeto sa kanyang imahe. Kung may problema, pag-usapan sa bahay ng pribado. Bakit kailangan ilabas sa publiko ang ating mga problema? Napatawa ako. Isang malamig na tawa na umalinggaw sa buong silid. Respeto sa kanyang imahe. Tanungin mo ang kapatid mo kung pinapahalagahan niya ang kanyang imahe nang dalhin niya ang kanyang kabit sa mismong kantina na ito para maglandian. Tingnan ninyo ng mabuti, ito si Laura Cruz, ang estudyanteng sinusuportahan ko ng scholarship. Ang kapatid ninyo ay nakikipagrelasyon sa mismong taong may utang na loob sa kanyang asawa. Sa tingin ninyo ba ay napakarangal iyon? Sa wakas ay pumasok si Aling Pilar ng mabagal. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat o galit sa kanyang anak. Sa kabaligtaran, tiningnan niya ako ng may pagsisisi, ang parehong tingin na natanggap ko sa loob ng 10 taon tuwing hindi ko sinusunod ang kanyang mga gusto. Isabel, bilang isang babae, kailangan mong matutong maging pasensyosa. Ang isang lalaki na may maraming babae ay normal. Kung lumalabas si Javier para magsaya ng kaunti, iyon ay para lang magtanggal ng stress sa trabaho. Kung bilang isang asawa, hindi mo alam kung paano panatilihin ang iyong asawa at hinayaan mo siyang maghanap ng kaligayahan sa labas, kasalanan mo iyon. Hindi mo maaaring sisihin ang iba. Naparalisa ako. Umuugong ang aking mga tenga sa sakit na luhikan ng aking biyenan. Ako, ang tapat na manugang na nagbenta pa ng sarili kong alahas ng aking ina para bayaran ang kanyang paggamot. Ngayon, sa kanyang mga mata, ako ay isang babae lang na hindi marunong magpanatili ng kanyang asawa. Paano mo nasabi iyan, Mama? Sumagot ako ng pigil ang boses. Isinakripisyo ko ang lahat para sa pamilyang ito at ang kapalit ay itong walang hiyang pagtataksil. Sino ang nag-alaga sa iyo nang ikaw ay nagkasakit? Sino ang nagbayad ng mga utang ni Cristina?
Saan galing ang pera para sa malaki at magandang bahay na tinitirhan ninyo? Sumimangot si Aling Pilar at winagayway ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng insekto. Halika, halika, wag mong ilabas ang usapin ng pera para isumbat sa amin na parang napakahalaga ng pera mo. Ang pamilya ko, kahit mahirap, ay may prinsipyo at halaga. Pinahahalagahan namin ang pagmamahal, hindi ang pera tulad ng sa inyo. Si Javier ay isang henyo, isang natatanging tao. Kailangan niya ng asawa na nakakaintindi sa kanya, na may koneksyon sa kanya, na susuporta sa kanya. Hindi isang negosyante na puro kalkulasyon lang ang alam. Si Laura, nang makita na may mga kakampi siya, ay lumabas sa likod ni Javier na punong-puno ng luha. Tama po si Aling Pilar. Mahal na mahal ko po si Professor Javier. Nalulungkot po siya sa sarili niyang bahay. Isabel, pakiusap, hayaan mo na po siya. Totoong mahal po namin ang isa't isa. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng basbas. Tiningnan ko ang tatlong walang hiyang mukha sa harap ko. Isang traidor na asawa, isang walang utang na loob na biyenan, at isang walang hiyang kabit. Nagkaisa sila laban sa akin gamit ang mga argumento ng huwad na moralidad para atakihin ako. Bigla kong napagtanto ang aking pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay ay hindi ang pakasalan ang isang mahirap na lalaki, kundi ang pakasalan ang isang pamilya ng mga walang utang na loob. Si Javier, na binigyan ng lakas ng loob ng suporta ng kanyang ina at kasintahan, ay lalong nagpakatapang. Itinuro niya ako. Narinig mo? Nakikita ng lahat kung gaano ka ka-irrational. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi. Laging mong iniisip na ikaw ang pinakamahusay na ginagawa mo kami ng pabor sa pamilya ko. Pagod na ako sa iyong condescending attitude. Si Laura ang nakakaintindi sa akin, ang nagpapahalaga sa aking halaga bilang tao. Mahal niya ako sa pagiging isang ordinaryong lalaki nang hindi pinapansin ang kasikatan o kapalaran. Iyan ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig nang hindi pinapansin ang kasikatan o kapalaran. Gusto kong tumawa sa kanyang mukha. Tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang tunay na pag-ibig na iyan kung putulin ko ang lahat ng tulong pinansyal. Huminga ako ng malalim, binawi ang malamig na pagiging kalmado ng isang babaeng negosyante. Hindi ko kailangan makipagtalo sa mga taong hindi ko kapantay sa intelektual na antas. Okay, sabi ko nang may boses na nag-ielo. Kung ganoon na lang ninyo, hinahamak ang aking pera at pinapahalagahan ang pagmamahal at pagiging marangal, pagbibigyan ko kayo sa inyong gusto. Binalingan ko si Aling Pilar at Christina nang may titig na napakatulis kaya napaatras sila. Mama, Christina, tandaan ninyong mabuti ang mga salita ninyo ngayon. Huwag kayong magsisi kailanman. At ikaw, Javier, sabi mo, mahal ka ni Laura sa kung sino ka. Hindi sa material, hindi ba? Perpekto. Kapit kayo sa paniniwalang iyan. Kinuha ko ang aking bag, tumayo ng tuwid at itinaas ang ulo. Aalis ako rito hindi bilang isang talunan na tumatakas, kundi bilang isang reyna na nagpapagpag ng mga linta na kumapit sa kanya. Tapos na tayo rito. Magkita tayo sa korte. Pagkalabas ko sa tarangkahan ng kantina, narinig ko ang bilis ng mga yapak sa likuran ko. Si Aling Pilar iyon. Nagmamadali siyang humarang sa akin, ang mukha ay namumula sa galit. Huminto ka. Saan ka pupunta? Gumawa ka ng gulo tapos aalis ka na lang na parang walang nangyari. Huminto ako. Tiningnan ko siya ng walang anumang emosyon. Dati, tuwing itataas niya ang boses, yumuyuko ako at humihingi ng paumanhin para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit ngayon, ang pasensya na iyon ay tila namatay na, kasama ng aking kasal. Ang pupuntahan ko ay akin lang, Aling Pilar. Wala ka ng karapatang magtanong. Tiningnan niya ako ng galit, itinuro pa ako. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa iyong biyenan, Isabel? Akala mo ba dahil may pera ka, magagawa mo ang lahat? Sinasabi ko sa iyo, tama lang na iwan ka ng anak ko.
Ang isang babaeng tulad mo na puro pera lang ang alam, na pinababayaan ang asawa, at hindi marunong sumunod bilang asawa, kahit aso ay hindi ka gugustuhin. Dumating din si Christina, tumatakbo at sumama sa kanyang ina. Tama! Tingnan mo ang sarili mo, matanda at pangit, laging nakasimangot. Si Laura ay bata, maganda at matamis. Normal lang na ma-inlove sa kanya ang kapatid ko. Dapat titingin ka sa salamin at mag-isip-isip kaysa sisihin ang iba. Tiningnan ko ang dalawang babae sa harap ko. Pakiramdam ko ay lubos na paghamak ang bumabalot sa akin. Sila ba ang mga taong inalagaan ko ng buong puso sa loob ng 10 taon? Naalala ko ang mga gabing hindi ako natutulog sa ospital nang inatake sa puso si Aling Pilar. Naalala ko ang mga pagkakataong tinatawagan ako ni Christina nang umiiyak sa hating gabi dahil kinukulit siya ng mga nagpapautang at kailangan kong bayaran ang kanyang mga utang. Kinonsidera ko silang pamilya ko. Ngunit lumalabas na sa kanilang mata, ako ay isang gatasan lang, isang automated teller machine na walang emosyon. Tama na. Sumigaw ako nang may boses na napakatatag kaya agad silang natahimik. Tinawag niyo akong matanda, pangit, materialista. CJ, tingnan natin kung ilang araw kayo mabubuhay sa inyong kagalangan nang walang pera ng matanda, pangit at materialistang ito. Sumimangot si Aling Pilar ng may pagmamaliit. Sus, huwag kang manakot. Kung wala ang pera mo, doktor pa rin ang anak ko, isang prestihiyosong propesor sa universidad. Sapat na ang sweldo niya para buhayin ang buong pamilya. Akala mo ba mamamatay kami sa gutom kung wala ka? Doktor. Professor. Mapait akong napangiti. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ng anak mo bilang propesor? Hindi aabot ng 120,000 piso kada buwan, Aling Pilar. Ang halagang iyan ay hindi sapat para bilhin ang isang bote ng inyong bitamina, o para kay Christina na makabili ng isang damit. Akala niyo ba ang mga biyahe sa Europa, ang mga branded na damit, ang mga mamahaling pagkain na inyong tinatamasa ay galing sa kanyang sweldo? Tumayo si Christina at sumagot, hindi. Huwag kang magsinungaling. May mga research project ang kapatid ko na milyon ang kinikita. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Huwag mo kaming lokohin. Mga proyekto. Iling-iling ako, nandidiri sa kanilang kamangmangan. Ang mga proyektong iyan ay 100% na pinunduhan ng aking kumpanya. Ako ang nagbigay ng pera para bilhin ang kanyang reputasyon. Ngayon na iaalis ko ang pondo, kakanselahin agad ang proyekto. Makikita ninyo. Tila nag-alinlangan sandali si Aling Pilar, ngunit pinilit pa ring panatilihin ang kanyang huwad na pagmamalaki. Hindi mo magagawa yan. Kung gagawin mo yan, sisirain mo ang buhay ng asawa mo. Huwag kang maging malupit. Malupit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kung ikukumpara sa ginawa ninyo sa akin ngayon, ang gagawin ko ay kahabagan pa. Pinili ninyong kumampi sa babaeng iyan, ininsulto ako at nyurakan ang aking pagsisikap. Huwag ninyo akong sisihin kung magiging walang puso ako. Hindi ko na sinayang ang aking mga salita sa kanila. Tinalikuran ko sila at naglakad diretso patungo sa aking sasakyan. Sinubukan ni Aling Pilar na habulin ako upang hawakan, ngunit isinara ko ang pinto ng sasakyan. Sa pamamagitan ng tunog insuladong salamin, nakita ko siyang sumisigaw at nagmumura, ang mukha ay baluktot sa galit. Si Christina, sa tabi niya, ay nagpapadyak sa sobrang pagkabigo. Pinaandar ko ang sasakyan at umalis, nilampasan sila na para bang mga estranghero. Sa salamin sa likuran, ang mga larawan ng pamilya ng aking asawa ay lumiit hanggang sa tuluyang mawala. Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay napakahalaga para ipaagos sa mga hindi karapat-dapat. Lumipad ang sasakyan sa highway. Binuksan ko ang bintana upang ang hangin ng gabi ay matuyo ang aking malamig na pawis sa noo. Mas malinaw ang aking isip kaysa kailanman. Ang sakit ay lumipas, nagbigay daan sa isang malamig at tumpak na pagkalkula.
Kinuha ko ang telepono at dinyal ang numero ng aking tapat na assistant. Carla, ako ito, si Isabel. Opo, Ma'am Isabel, naririnig ko po kayo. Kumusta po ang anniversary party? Nagulat po ba si Sir Javier? Sobrang nagulat, mapait akong natawa. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Ngayon, makinig ka ng mabuti sa aking mga tagubilin at gawin agad. Opo, Ma'am. Sasabihin ko na po, naging seryoso ang boses ni Carla nang mapansin ang kakaibang tono ko. Una, makipag-ugnayan agad sa bangko at ipablock ang lahat ng supplementary credit card sa pangalan ni Javier Santos, Aling Pilar at Cristina Santos. Ang dahilan ay request mula sa primary cardholder. Gawin agad. Ipablock ang lahat. Pero hindi po ba nagbi-business trip si Sir Javier? Hindi po siya Muntik nang magtanong si Carla, ngunit huminto siya. Huwag ka nang magtanong. I block agad. Opo, gagawin ko po ngayon. Pangalawa, patuloy ko ng matatag ang boses. Tumawag ka sa administration ng subdivision at ipakot ang lahat ng internet at cable D services. Kasabay nito, makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng kuryente at tubig at humiling ng pansamantalang suspensyon ng serbisyo dahil ang mga may-ari ay matagal na mawawala. Putulin ang kuryente at tubig. Pero nandoon pa rin po sina Aling Pilar at Cristina sa bahay. Hindi na nila bahay iyan. Ang bahay na iyan ay nakapangalan sa akin. Ito ay pribadong ari-arian bago ang kasal. Kung ano ang gusto kong gawin dito ay karapatan ko. Sundin mo lang ang aking utos. Opo, Ma'am. Naiintindihan ko po. Pangatlo, agad gumawa ng official communication para i-withdraw ang funding sa research project na paglalapat ng folkloric popular sa modernong pamumuhay ni Javier Santos. Ang dahilan ay paglabag sa contractual clause hinggil sa etika ng principal researcher. Ipadala ang communication na ito sa rektorado ng Universidad ng Santo Tomas at isang kopya kay Javier bukas ng umaga. Ma'am Isabel, napakaseryoso po niyan. Kung bigla po nating aalisin ang funding, si Sir Javier po ay maaaring maparusahan o baka matanggal pa sa trabaho. Iyon mismo ang gusto ko, sabi ko ng malinaw. Ginamit niya ang pera ko para suportahan ang kanyang kabit sa mismong universidad. Ipinapahiya ako sa publiko. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. May katahimikan ng ilang segundo sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang boses ni Carla, puno ng determinasyon. Naiintindihan ko po, Ma'am Isabel. Gagawin ko po agad. Okay lang po ba kayo? Okay na okay ako, salamat Carla. Isa pa. Sabihin po ninyo, makipag-ugnayan sa Makati Medical Center at kanselahin ang appointment para sa kidney transplant ni Aling Pilar sa susunod na linggo. Sabihin mo na hindi nakalikom ng pondo ang pamilya. I-request na bawiin ang kanyang medical record. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Carla. Ma'am Isabel, buhay at kamatayan po iyan. Araw-araw po hinihintay ni Aling Pilar ang kidney na iyan. Mahigpit kong hinawakan ang manibela, nakatitig sa madilim na kalsada sa harap. Alam ko, ngunit niyurakan nila ang aking kabutihan. Sabi nila, ginagamit ko lang ang pera para bilhin ang pagmamahal. Kung gayon, ipapakita ko sa kanila na kung wala ang pera ko, hindi nila kayang panatilihin kahit ang kanilang buhay. Gawin mo. Opo, Ma'am. Gagawin ko po. Ibinaba ko ang telepono. Inihagis ko ang telepono sa upuan ng co-driver. Isang pakiramdam ng kasiyahan na may kasamang kapaitan ang bumalot sa akin. Hindi ko inakalang magiging ganito ako kalupit, ngunit sila mismo ang pumilit sa akin na maging ganitong tao. Naalala ko ang mga salita ni Aling Pilar. Ang pamilya ko, kahit mahirap, ay may prinsipyo at halaga. Prinsipyo at halaga. Isang biyenan na pinagtanggol ang infidelity ng kanyang anak, isang hipag na ininsulto ang kanyang hipag,
at isang buong pamilya na nagsama-sama upang mang-api sa babaeng nagsuporta sa kanila. Napatawa ako sa mga prinsipyong iyon. Pumasok ang sasakyan sa luxury complex ng isang condominium tower sa Makati. Hindi ako bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Ang lugar na iyon ay kontaminado na ng hininga ng mga traidor. May penthouse ako rito sa One Ayala Tower na binili ko ng palihim 2 taon na ang nakaraan. Balak ko itong gamitin bilang isang tahimik na kanlungan kapag pagod ako. Ngayon, ito ang magiging kuta ko, ang lugar kung saan magsisimula ang aking bagong buhay. Nagparada ako sa garahe at umakyat sa pribadong elevator. Habang tinitingnan ko ang mga numero sa panel na umaakyat sa ika-50 palapag, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang gabing ito ay napakahaba para sa kanila. Kapag ang kanilang mga credit card ay ni-reject, kapag ang mansyon ay nadilim dahil sa pagputol ng kuryente, kapag ang kanilang huling pag-asa sa buhay ay nawala, maiintindihan nila ang presyo ng pagtataksil. Binuksan ko ang pinto ng apartment. Sinindihan ko ang lahat ng ilaw. Ang marangya, tahimik at malinis na espasyo ang sumalubong sa akin. Kumuha ako ng isang baso ng red wine, lumabas sa balkonahe at tiningnan ang nagliliwanag na syudad. Bukas, magsisimula ang bagyo at ako, si Isabel Reyes, ang mamamahala nito. Ang unang sinag ng araw sa bagong umaga ay tumago sa makakapal na kurtina, nililiwanagan ang malawak ngunit malamig na sala. Magdamag akong gising. Matagal nang walang laman ang baso ng alak sa aking kamay, ngunit ang mapait nitong lasa ay nananatili pa rin sa aking dila, kasama ng kapaitan sa aking lalamunan. Bumangon ako, pumunta sa aking opisina at binuksan ang computer. Ang mga email ni Carla na may mga ulat ay dumating bandang 3:00 ng madaling araw. Lahat ng aking utos ay naisakatuparan na. Ang mga secondary account ay na-block. Ang communication para sa pag-withdraw ng pondo ay nakasulat na at naghihintay ng aking electronic signature. Ang mga notification ng pagputol ng utilities ay naipadala na. At ang pinakamahalaga, ang email mula sa Makati Medical Center na nagkukumpirma ng pagkansela ng operasyon. Tinitigan ko ang mga salitang i-kumpirmasyon ng pagkansela sa screen. Ang mga alaala ng mga buwan ng desperadong paghahanap ay bumalik na parang slow-motion film. 2 taon na ang nakakaraan nang madiagnose si Aling Pilar na may end-stage kidney failure, gumuho ang buong pamilya. Si Javier ay puro iyak at reklamo lang ang ginawa. Si Christina ay natakot na kung mamatay ang kanyang ina, wala nang magbibigay sa kanya ng pera. Ako lang ang umasikaso sa lahat. Naglakbay ako sa Singapore, sa Estados Unidos. Nakipag-ugnayan ako sa mga pinakamahusay na espesyalista upang makahanap ng kompatible donor. Ang perang ginastos ko ay hindi matantya, ngunit hindi ko kailanman binilang. Sa oras na iyon, itinuring ko siyang sarili kong ina. Naalala ko ang araw na nakahanap ako ng compatible donor. Umiyak ako sa tuwa. Tumakbo ako pauwi para sabihin ang balita. Niyakap ako ni Aling Pilar, tinatawag akong kanyang tagapagligtas, ang pinakamahusay na manugang sa mundo. Hinawakan ni Javier ang aking kamay, sumusumpa na magpapasalamat siya sa akin habang buhay. Ngunit lahat ay mga salitang dinadala ng hangin. Nag-click ako sa buton para aprobahan ang dokumento. Isang mahinang click, ngunit may bigat ng isang dituwirang hatol ng kamatayan. Hindi ko siya pinapatay, inaalis ko lang ang buhay na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Kung siya at ang kanyang pamilya ay hinahamak ang aking pera at ang aking pagsisikap, gamitin nila ang kanilang marangal na pagmamahal at mga halaga ng pamilya upang iligtas ang kanilang sarili. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang aking pribadong security team na kinuha mula sa isang prestihiyosong kumpanya. Mang Sergio, ako si Isabel. Magandang umaga po, Ma'am Isabel. Paano po kami makakatulong sa inyo? Gusto kong ipadala mo ang iyong mga tauhan sa mansyon sa Forbes Park. Ngayon din ang kanilang misyon ay palitan ang lahat ng kandado at i-install muli ang security system na gumagamit ng fingerprint.
Ako lang at ang aking mga anak ang magkakaroon ng access. Huwag papasukin ang sinuman, hindi ang aking asawa, hindi ang aking biyenan. Naiintindihan mo ba, Mang Sergio? At ano ang gagawin sa kanilang mga gamit? Kolektahin ang lahat ng kanilang personal na gamit, ilagay sa mga karton at iwan sa labas ng pintuan. Tungkol sa mga mahahalagang bagay tulad ng mga painting, antike, sasakyan, kung wala silang dokumento na nagpapatunay na sa kanila ang mga iyon, iwanan ang lahat sa loob ng bahay. Gagawin namin agad. At ang Mercedes na may plaka, ang sasakyang iyon ay nakapangalan sa aking kumpanya. Ipadrive sa isang tao sa parking lot ng kumpanya at ISIL. Kung may tumutol, tawagan ang Philippine National Police at hayaang lutasin ito ayon sa batas. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Ibinaba ko ang telepono, naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa aking likod. Hindi na ako ang masunuring asawa, ako ang may-ari ng laro. Nagsimula akong magsuot ng business attire. Maingat akong nag-makeup para itago ang aking dark circles. Ngayon ay may isa pa akong mahalagang meeting, isang meeting kasama ang pinakamahalagang tao sa aking buhay, ang aking dalawang maliliit na anak. Nagmaneho ako patungo sa international school kung saan nag-aaral ang aking mga anak, si Paolo na 10 taong gulang at si Sofia na 8 taong gulang. Sila ang aking pinakamamahal na kayamanan, ang tanging dahilan kung bakit nag-alinlangan akong makipag-annulment ng matagal. Natatakot ako na mawalan sila ng ama, na magdusa sila. Ngunit pagkatapos na nangyari kagabi, napagtanto ko na ang hayaan silang mabuhay sa isang kapaligiran ng kasinungalingan kasama ang isang mapagkunwaring ama at isang malupit na lola ay ang pinakamalaking kalupitan sa lahat. Humiling ako ng permiso sa eskwelahan upang sunduin sila ng maaga. Nang makita ako, tumakbo silang dalawa at niyakap ako. Mama, ang aga niyo po kaming sinundo ngayon. Nasaan po si Papa? Tanong ni Paolo. Tiningnan ako ng kanyang matatalinong mata. Nasa business trip si Papa, anak. Ngayon, si Mama at kayo ay mag-i-ice cream at may sasabihin si Mama sa inyo. Dinala ko sila sa paborito nilang ice cream parlor malapit sa Burnham Park. Ang makita ang mga bata na kumakain ng ice cream nang may ganitong inosensya, ay nagpadurog sa aking puso. Paano ko sasabihin sa kanila na ang kanilang ama ay isang traidor, na ang kanilang lola ay isang walang utang na loob? Hindi, ayaw kong maghasik ng puot sa kanilang isip bata. Bibigyan ko sila ng pagpipilian. Paolo, Sofia, nagsimula ako ng mahinahon. Kung isang araw, si Papa at Mama ay hindi na magkasama, sino ang gusto ninyong makasama? Huminto ang mga bata sa pagkain at tiningnan ako. Si Sofia, ang aking sensitibong anak, ay mailuhang lumalabas sa mata. Mama, Papa, nag-away po ba kayo? Ayaw ko pong maghiwalay kayo. Naghiwalay po ang mga magulang ng kaibigan kong si Laura at malungkot po siya. Niyakap ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Pasensya na, Sofia. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga matatanda. Si Papa at Mama ay hindi na nagkakasundo, ngunit anuman ang mangyari, lagi namin kayong mamahalin. Si Paolo, ang mas matanda, ay nagpakita ng mas matured na pag-iisip. Ibinaba niya ang kutsara ng ice cream at tiningnan ako ng diretso sa mata. Alam ko po na may iba si Papa. Nagulat ako. Paano? Paano mo nalaman? Nakikita ko po siyang nakangiti habang nagte-text. Minsan, hiniram ko po ang cellphone niya para maglaro at nakita ko ang text ng isang babae na tinatawag siyang I love. Nakasav po si Papa bilang Laura student. Nawalan ako ng salita. Lumalabas na ang mga bata ngayon ay mas sensitibo at mapagmasid kaysa sa iniisip ng mga matatanda. Matagal nang alam ng anak ko, ngunit itinago niya ito. At ano ang iniisip mo tungkol doon? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Ayaw ko kay Papa, sabi ni Paolo ng matatag. Hindi niya kami kailanman nilalaro. Laging siyang busy. Pag-uwi niya, sinisigawan niya kami.
Si Mama lang ang nagdadala sa amin sa eskwelahan, nilalaro kami, tinutulungan kami sa homework. Laging nagsisinungaling si Papa. Sabi niya, may meeting siya, pero nakita ko siyang pumasok sa isang cave kasama ang babaeng iyon. Ako rin po, gusto ko ring sumama kay Mama, dagdag ni Sofia. Laging ako pinapagalitan ni Lola at sinasabi na wala akong kwenta, tulad din daw ni Mama. At si Tita Christina, laging nang aasar at kinukuha ang mga laruan ko. Takot na takot po ako sa kanila. Nang marinig ko ang mga salita ng aking mga anak, naramdaman kong nadurog ang aking puso. Sinubukan kong protektahan sila, ngunit ang toxicity ng pamilya ng aking asawa ay matagal nang nakapasok sa kanilang mga kaluluwa. Sina Aling Pilar, Christina, at Javier ay hindi lang ako sinaktan, kundi pati na rin ang kanilang sariling dugo. Okay, pinunasan ko ang aking mga luha at ngumiti ng may determinasyon. Pinapangako ko. Mula ngayon, poprotektahan kayo ni Mama. Wala nang makakasakit sa inyo. Lilipat tayo sa isang bagong bahay, tayong 3 lang, at magiging masaya tayo. Okay. Opo, sabay nilang sabi at niyakap ako. Ang aking pinakamalaking alalahanin ay nawala. Pinili ako ng aking mga anak. Sila ang aking motibasyon, ang aking lakas upang lumaban hanggang sa huli. Iniwan ko ang mga bata sa aking mga magulang ng ilang araw upang magkaroon ako ng kalayaan na ayusin ang gulo sa mansyon. Ang aking mga magulang, nang malaman ang buong kwento, ay labis na nagalit, ngunit sinuportahan ang aking desisyon. Sabi ng aking ama, tama ang ginawa mo, anak. Kami ang nagkamali ng pilitin ka na maging pasensyosa. Ngayon, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo at sa mga anak mo. Kung may kailangan ka, tutulungan ka namin. Sa suporta ng aking pamilya at mga anak bilang motibasyon, naramdaman kong mas malakas ako kaysa kailanman. Bumalik ako sa aking penthouse, handa na para sa malaking show na malapit nang magsimula sa mansyon sa Forbes Park. Ang unang balita na dumating sa akin, matapos ang gabing iyon, ay galing sa security team. Si Aling Pilar, pagbalik niya mula sa paglalaro ng baraha bandang 4:30 ng hapon, ay nagulat. Sanay siyang bumaba ng taxi sa tarangkahan at magring ng doorbell ng paulit-ulit. Ngunit ngayon, walang sumasagot. Nasaan kayo, mga walang kwenta? Patay na ba kayong lahat? Bakit hindi kayo lumalabas para pagbuksan ang inyong amo? Hindi siya sinagot kundi katahimikan. Humingi ng bayad ang taxi driver. Naghalungkat siya sa kanyang bag, kinuha ang supplementary credit card na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang mga gastusin. Narito. Kumuha ka rito at bilisan mo. Ngunit ang data phone ay umingay, transaction denied. Ang card ay may error, ma'am. Magbigay ka ng iba o magbayad ng cash. Paano magkaka-error? Kakalagay lang ng manugang ko ng milyon-milyong piso sa card na iyan. Subukan mo ulit. Mariing sabi ni Aling Pilar. Sinubukan ulit ng driver. Parehong resulta. Makinig ka, wag mo akong lokohin. Kung wala kang pera, papayagan ko nang lumabas ang sinuman mula sa iyong bahay para magbayad. Natakot si Aling Pilar. Tinawagan si Christina, patay ang telepono. Si Javier, hindi rin sumasagot. Sa huli, kinailangan niyang tanggalin ang gintong singsing na suot niya at ibigay sa taxi driver bilang bayad. Kunin mo ito sa ngayon, bukas ay bibilhin ko ulit. Ang kuripot, sa kaunting piso lang, ganyan na ang ginagawa niya sa akin. Umalis ang taxi driver, iniiwan si Aling Pilar sa harap ng saradong pintuan ng mansyon. Sinubukan niyang ilagay ang daliri sa fingerprint sensor. Beep, beep, beep. Kumurap ang pulang ilaw. Data not existing. Nagalit si Aling Pilar. Hinampas niya ang bakal na tarangkahan. Sa sandaling iyon, lumabas si Mang Sergio, ang head ng security team, mula sa guardhouse. Sino po ang hinahanap ninyo, ma'am? Paano, sino ang hinahanap ko? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Buksan mo agad ang pinto.
At sino ka para narito? Paumanhin po, Maam. Ang may-ari po ay si Maam Isabel Reyes. Nagbigay po ng utos si Maam Reyes na huwag papasukin ang mga hindi kakilala. Pinapayuhan po namin kayong umalis na. Ako ang biyenan niya. Baliw ka ba? Tawagan mo si Isabel ngayon din. Wala po si Maam Isabel sa bahay, at ayon po sa listahan ng mga otorisadong tao na ibinigay niya sa amin, wala po ang pangalan ninyo doon. Ang inyo pong mga gamit ay nakapackage na at inilagay sa kanto na iyon. Pakikuha na lang po. Tiningnan ni Aling Pilar ang direksyon na itinuro, nakita ang ilang karton na nakasalansan sa isang sulok ng bangketa. Nagalit siya at sumugod sa security guard, ngunit itinulak siya ni Mang Sergio ng bahagya, dahilan para muntik siyang matumba. Pakiusap, wag po kayong mag-eskandalo. Sinusunod lang po namin ang utos. Kung patuloy po kayong maglilikha ng gulo, tatawag po kami sa pulisya. Si Aling Pilar, napahiya, ay umupo sa lupa at nagsimulang umiyak at sumigaw. Ngunit sa exclusive subdivision na ito, na may matataas na pader at gate, walang sinuman ang nagbigay pansin sa dramang ginagawa ng isang matandang babae. Alas 7 ng gabi, bumalik si Christina mula sa pagpaparty. Lasing siya at inihatid siya ng isang kaibigan sa pintuan. Nang makita ang kanyang ina na nakaupo at malungkot sa tabi ng tumpok ng mga karton, nautal si Christina. Mama, anong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi kayo pumasok? Kinakagat na ako ng lamok. Biglang nanumbalik ang katinuan ni Christina, tumakbo siya patungo sa pintuan at sinimulang katukin ng malakas. Isabel, lumabas ka ngayon din. Anong karapatan mong paalisin kami? Bahay ito ng kapatid ko. Lumabas muli si Mang Sergio at ibinigay ang parehong malamig na paliwanag. Si Christina, galit na galit, ay kinuha ang telepono para tawagan ang kanyang mga kaibigan at bugbugin ang mga gwardiya. Ngunit nang buksan niya ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa bangko. Ang inyong credit card ay na-block sa kahilingan ng primary card holder. Kasunod nito, isang mensahe mula sa may-ari ng bar kanina. Honey, hindi nag-pass ang card mo. Kinuha namin ang Chanel bag mo bilang collateral. Dalhin mo ang pera bukas para makuha mo ito. Sumigaw si Christina sa desperasyon. Sanay siya sa buhay ng luho, sa paggastos ng walang kontrol. Ngayon, nang walang sentimo sa bulsa, mag-isa sa kalye sa gabi, nagsimula niyang maunawaan ang kahulugan ng kawalan ng kapangyarihan. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay darating pa. Tumunog ang telepono ni Aling Pilar mula sa Makati Medical Center. Mabilis siyang sumagot, umaasa ng magandang balita tungkol sa operasyon. Sabihin po ninyo, Doktor, mayroon na po ba kayong kidney, hindi ba? Magandang hapon po, Aling Pilar. Tumatawag po kami para ipaalam na kinansela na ang inyong kidney transplant surgery na nakatakda para sa susunod na linggo. Ano? Kinansela? Paano kinansela? Nanginginig ang boses ni Aling Pilar. Ang financial guarantor po ng operasyon, si Maam Isabel Reyes, ay nagsumite ng kahilingan upang bawiin ang medical record at suspindihin ang pagbabayad ng lahat ng gastusin. Dahil dito, napilitan kaming kanselahin ang surgery. Pakiusap, pumunta po kayo sa ospital para ayusin ang pag-withdraw ng inyong outpatient record. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Aling Pilar. Napasalampak siya sa lupa, ang mukha ay namutla na parang patay. Ang kanyang tanging pag-asa sa buhay ay tila kinuha lang mula sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, humihingal. May pakiramdam akong nalalapit na ang pagsubok sa kanyang puso. Mama, anong nangyari sa inyo? Tumakbo si Christina para tulungan siya. Pinatay niya ako. Kinansela ni Isabel ang gastusin sa ospital. Wala na akong transplant. Nang marinig iyon, nanginginig din ang mga binti ni Christina. Mag-ina, niyakap ang isa't isa, umiiyak na walang humpay sa malamig na gabi ng exclusive subdivision. Ako, nasa aking penthouse, tinatamasa ang stick at alak ng tumunog ang telepono.
Numero ni Christina iyon. Sinagot ko at inilagay sa speaker habang tahimik na hinihiwa ang isang piraso ng karne. Sabihin mo, hipag. Put A. Ang sigaw ni Christina sa telepono ay napakalakas kaya kinailangan kong kunutin ang aking mukha. Paano mo nagawang kanselahin ang operasyon ni Mama? Gusto mo ba siyang mamatay? Buksan mo agad ang pinto o papatayin kita. Uminom ako ng alak ng kalmado. Christina, dear, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Wala akong pinatay, huminto lang ako sa pagbibigay ng pera. Ang buhay ng iyong ina ay responsibilidad mo at ng kapatid mo. Hindi. Bakit mo ako sinisisi kung estranghero ako? Huwag kang maging malupit. Alam mo na wala kaming pera. Nagkunwari akong nagulat. Akala ko ba ang pamilya ninyo ay may prinsipyo at halaga? Na ang kapatid mo ay doktor, isang henyo. Paano nangyari na wala siyang pera para ipagamot ang kanyang ina? Saan kayo nabubuhay sa lahat ng taon na ito? Sa hangin o sa pera ng matandang materyalistang ito? Huwag kang magkunwari na matalino. Si Christina, na walang argumento, ay nagbanta. Kung hindi mo bubuksan ang pinto at hindi mo ulit babayaran ang gastusin sa ospital, tatawagan ko si Javier para ayusin kanya. Hindi kanya titigilan. Napakabuti. Tumawa ako ng malakas. Hinihintay ko lang ang tawag ni Javier. Tumawag ka ngayon. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang kanyang tunay na pag-ibig para iligtas ang kanyang ina. Tingnan natin kung ang pag-ibig ay kayang mag-operate para mag-kidney transplant. Ibinaba ko ang telepono at ni-block ang numero ni Christina. Pagkalipas ng 5 minuto, tumunog ang telepono. Numero ni Javier iyon. Alam ko. Sigurado akong umiiyak na tinawagan siya ni Christina para sabihin ang lahat. Hello, you know love. Tinatawagan mo ba ako para sa isang bagay? Sumagot ako ng matamis at mapanukso. Isabel, ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Javier, nanginginig ang boses sa galit. Paano mo nagawang paalisin ang nanay ko at kapatid ko sa kalye? Paano mo nagawang putulin ang gasto sa gamot ng nanay ko? May puso ka ba? Javier, kumalma ka, sagot ko ng tahimik. Hindi ba't sinabi mong sa tabi ko, nakakaramdam ka ng pagka-suffocate na parang nasa kulungan? Inilalabas ko kayo ng pamilya mo. Ibinabalik ko sa inyo ang kalayaan upang maging independent at alagaan ang isa't isa sa inyong marangal na pag-ibig. Dapat magpasalamat ka sa akin. Hindi mo subukang bigyang katwiran iyan. Ang ginagawa mo ay illegal. Ang bahay na iyan ay conjugal property. Wala kang karapatan na paalisin ang pamilya ko. Conjugal property. Javier, sa sobrang talino at dami ng nabasa mo, ang kaunti mo lang alam sa batas. Ang mansyon na iyan ay ipinamana sa akin ng aking mga lolo't lola bago tayo ikasal. Nakapangalan iyan sa akin lang. Nakalimutan mo ba ang prenuptial agreement na pinirmahan natin? Ang mga ari-arian na nakuha bago ang kasal ay exclusive property. Sino ang papayagan kong manirahan sa aking bahay? Desisyon ko iyon. Nawala ng salita si Javier. Sigurado akong nakalimutan niya o piniling kalimutan ang kasunduan na pinilit ng aking mga magulang na pirmahan niya upang protektahan ang aking yaman. Mabuti. Kung napakawalang utang na loob mo, huwag mo akong sisihin kung magiging walang puso ako. Maghintay ka, pupunta ako dyan ngayon din. Halika, hinihintay kita rito. At huwag mong kalimutan dalhin ang iyong maliit na kasintahan para makita niya kung paano kumilos ang kanyang tunay na lalaki kapag wala siyang dede ng kanyang asawa para sipsipin. Pagkalipas ng kalahating oras, isang taxi na may sakay ni na Javier at Laura ang huminto ng biglaan sa harap ng pintuan ng mansyon. Galit na lumabas si Javier sa sasakyan, kasunod si Laura na mahiyain at may mukha ng pag-aalala. Nakita ko ang lahat sa pamamagitan ng security camera system na konektado sa aking iPad. Ang tanawin ng kanyang pamilya ay kahabag-habag.
Si Aling Pilar ay nakahiga sa lupa sa ibabaw ng karton, nakabalot sa jacket ni Javier. Si Christina ay nakaupo sa dingding, madungis ang mukha. Ang makeup niya mula kagabi ay kumalat, parang payaso. Sina Javier at Laura ay magkatabing nakaupo sa gilid ng bangketa, mukhang pagod at talunan. Buong gabi silang nasa labas, tinitiis ang lamig at hamog. Malamang ay naroon pa rin sila, umaasa na lalambot ako at pagbubuksan sila ng pinto, ngunit nagkakamali sila. Ang aking awa ay matagal nang pinatay nila mismo. Pinindot ko ang busina ng malakas at matagal. Ang tunog niyon ay nagpagulat sa lahat. Si Aling Pilar ay tumayo na paika-ika, kinukusot ang kanyang mga mata. Sina Javier at Laura ay sabay na tumayo, nakatitig sa paparating na luxury car. Ibaba ko ang bintana, tinanggal ang aking salamin at tiningnan sila ng may yelong lamig. Magandang umaga sa lahat. Kumusta ang gabi sa labas? Romantiko ba, parang sa Korean drama? Sumugod si Javier sa sasakyan at hinampas ang salamin. Isabel, bumaba ka ngayon din. Hanggang kailan mo kami papahirapan? Namamatay na ang nanay ko. Binuksan ko ang pinto at bumaba sa sasakyan ng tahimik. Agad akong pinalibutan ng security team, pinipigilan sina Javier at ang iba na lumapit. Tumayo ako sa gitna ng bakuran, hiwalay sa kanila ng matibay na bakal na tarangkahan, na parang reyna na nagmamasid sa kanyang mga bilanggo. Pahirapan kayo. Tumawa ako ng may paghamak. Hindi ko kayo tinalian. May mga binti kayo. Maaari kayong maghanap ng hostel o hotel na tutuluyan. Bakit kayo pilit na dumidikit sa pintuan ng aking bahay na parang langaw? Ah, naalala ko na. Wala kayong pera. Ang mga card ay na-block, walang cash. Anong trahedya para sa alta sosyedad di pakitang tao? Si Laura, napaos ang boses dahil sa lamig ng gabi, ay umiyak. Ma'am Isabel, pakiusap, kung galit po kayo, ibuhos niyo sa akin, ngunit huwag niyo pong pahirapan si Aling Pilar at Professor Javier. Napakahina na po ni Aling Pilar. Papasukin niyo po siya para makapagpahinga. Binalingan ko si Laura, na patuloy na nagpapanggap na isang santang martir. Manahimik ka. Dito, wala kang karapatang magsalita. Sabi mo huwag ko silang pahirapan? Ikaw ang sumira sa pamilyang ito at nagtaboy sa kanila sa kalye. Ginamit mo ang pera ko para bumili ng mga bag, damit, para mag-spa at magpaganda para akitin ang asawa ko. At ngayon, may pagsisisi ka. Kinuha ko sa aking bag ang isang makapal na dossier at inihagis sa pagitan ng mga barandilya ng tarangkahan sa kanilang paanan. Tingnan ninyo, ito ang mga statement ng iyong mga gastusin sa huling 6 na buwan gamit ang supplementary card na palihim na binuksan sa iyo ni Javier. 180,000 piso sa isang Goxi bag, 600,000 piso sa isang resort weekend, 30,000 piso linggo-linggo sa mga restaurant. Sa kabuuan, halos 1,800,000 piso. Sa halagang iyan, sana ay nakapagrenta na kayo ng isang luxury apartment para sa buong pamilya sa loob ng 1 taon. Nang marinig ang halagang 1,800,000 piso, lumiwanag ang mga mata ni na Aling Pilar at Christina. Sumugod sila upang pulutin ang dossier. Nanginginig na binalik-balik ni Aling Pilar ang mga pahina ng statement. Nagbago ang kanyang kulay. Nagluluko ka. Paano mo nagawang gamitin ang pera ng anak ko para bumili ng branded bags? Nagalit na tiningnan ni Aling Pilar si Laura. Kapag humihingi ako ng pera para sa gamot, laging may excuse ka, at sa iyo ay ibinibigay niya ang lahat ng halagang ito. Sumigaw din si Christina, putte. Humingi ako kay Javier ng 5,000 piso para sa isang damit at pinagalitan niya ako na maluho. At ikaw, naglakas loob kang gumastos ng pera na parang wala lang. Si Laura, natakot, ay umatras ng nautal. Hindi po ganoon, ma'am. Si Professor Javier po ang bumili niyan para sa akin. Hindi ko po hiningi sa kanya. Si Javier, sa gitna, ay hindi alam kung sino ang ipagtatanggol.
Gusto niyang protektahan ang kanyang kabit, ngunit natakot siya sa galit ng kanyang ina at kapatid. Mama, Christina, kumalma kayo. May paliwanag ang lahat. Paliwanag? Anong paliwanag? Putol ko. Magpatuloy kayong magsirana sa isa't isa. Ako ay dumating lang upang magbigay ng balita kay Javier. Ngayong umaga, ihahain ng aking abogado ang petition for annulment sa korte. Dahil sa paggawa mo ng adultery at pagwaldas ng conjugal property para sa iyong kabit, hihingiin ko ang bahagi ng ari-arian na nararapat sa akin ayon sa batas. At ang masamang balita para sa iyo ay, sa mga ebidensyang ito, aalis ka ng walang anuman. Ngayon, sa pagtatapos ng lahat ng ito, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa isang bagong simula. Ang mga alaala ay naroon pa rin, parang mga marka sa lumang aklat ng buhay, ngunit hindi na sila kumakapit sa akin ng mahigpit. Natutunan ko na ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa pagtatanikala ng iba, kundi ang paglaya sa sarili kong mga tanikala ng nakaraan. Ito ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Marahil, sa bawat kwento ng paghahanap ng katarungan o ng pag-iisip kung paano harapin ang mga pasakit, ay mayroong bahagi na nararamdaman din ninyo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling mga aral na baon sa buhay. Ang bawat isa ay may sariling paglalakbay. Kung ang aking naging salaysay ay nakapagbigay sa inyo ng kahit kaunting liwanag o nagsilbing paalala na ang lakas ay matatagpuan sa loob ng bawat isa, ako ay nagpapasalamat. Sana ay patuloy ninyo pa rin akong samahan at pakinggan ang iba pang mga kwento, dito lamang sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.